Welcome sa DIY Planet guys, sa aking munting vlog, and for today's video gagawa tayo ng halimaw box D15. So ito ay band pass type speaker. So ideal to guys sa mga gusto magnegosyo and beginners pa lamang. So ito ay complete tutorial simula pagkat hanggang sa pag-finish ng halimaw box. So guys, start na tayo. Una mga idol, magkakatay ng 636. Ayun, dalawa. So kumuha ko ng isang plywood dito. Ayan, 636 mm mga idol, dalawa. Ayan, cut lang tayo ng dalawang ganyan. Ito, lagay muna natin dyan. Ayan, ito yung pangalawa. So cut lang tayo guys ng straight. Ayan, dalawang ganyan. Ayan. So ito naman guys, yung 431, dalawa. Cut din tayo ng straight. Ayan, isa. Lagay ulit natin dyan. 431 yan guys, 431 mm. So ganyan lang po. Ayan ang starting natin. Kailangan maayos yung pag-cut natin. So pwede nyo namang gamitan ng circular saw. So ayan, tapos na tayo dyan, 636. So 431 tapos na rin. So naman guys, lipat tayo sa pangalawang plywood. Magka-cut tayo. Ayan guys, 431 tsaka 360. So unahin mo natin yung 431. Tapos sunod, ito kasi may sobra ako. So sayang naman pag mag-cut tayo ng isa pang straight. So 360 yan. Yan, 360. So kompleto na guys yung planks natin. So sunod, yan guys, inuna ko muna yung front. So banda dyan siya sa pangalawang plywood. So sunod naman yung mga ports. Port 3. So ito kasi may sobra ako dito guys, port 3 no. Yan, dalawang port 3. Tapos sunod tayo, gawin natin yung ayan, ito yung takip pala guys. So yung takip para dun sa gilid, kasi bubutasin natin yan mamaya. Tapos ito naman po yung angle. Kaya may sarili siyang angle no. Ayan, port 1, port 2, port 3, port 4, port 5. So ganyan po yung reading natin. So ito na siya guys, yung port 1, port 2, port 3, port 4, port 5. So ayan, gagawin natin, i-angle natin to guys. Ayan, tapos ito yung tawag dito ay port rails. So 6 yung kailangan natin na ganyan, nakalagay din dun guys. So yan, nakat ko na siya guys. Ayan guys, isa-isahin natin yung mga port no. Ayan, set natin sa sa angle nya. So ito ay port 1. Ayan guys, 9.4 siya no. Port 1 tsaka port 2 kabilaan. So natin port 1. Ayan, dalawa siya. Yun. So yan na. So sunod naman yung port 2, yung kaduktong nya. So same din, 9.4 din guys kung ano nakalagay doon. So kagandahan dito sa video natin guys, naka-indicate yung angle. Hindi na kayo manghula ng angle guys, kasi basta sundin nyo lang yung tamang angle, makakasal nyo siya na maayos. So ito ay 9.4 din. So dalawa kabilaan, yung kabilaan guys. Ayan. So pwede na sila kadikit, magka-compatible na yan. So sunod natin port 3. So ito nga pala guys, so syempre sa kabila iba yan. Ito yan, ayan yung 9.4, tapos ito yung
Yan siya mga idol, 7.9. So kabila ng port 2. So syempre cut din natin yung kabila niya, 7.9 naman. Ayan, wag natin kalimutan lagyan ng note, no, na 7.9 siya para di natin mapagpalit-palit. So kailangan maayos yung kasa natin dyan guys, hindi bali-baliktad. So ganyan siya. Yan, 7.9. So port 3 naman tayo guys. Ayan, 7.9 din siya yung kanan niya, 7.9. ayan mga idol, 7.9 pa rin. So yan lang, ganyan lang siya. So sa kabila naman niya mga idol, 11.4. set natin sa 11.4. tapos ayan, kabila naman, ganun lang mga idol, sunod-sunod hanggang port 5. ayan, port 3, port 4 na tayo, 11.4 din. ayan, sundin nyo lang guys yan, yung angle 11.4. tapos sa kabila naman to 28, angle 28 yung kabila ng port 4. ayan, port 4, angle 28. ayan, ito medyo mataas yung angle nya. So ingat-ingat na lang guys, dahil lumalaban yung ano namin eh. So maganda dito yung, alam nyo yung bala na maraming ngipin, para matalim talaga siya, tapos wala siyang mga chips na naiiwan. So dito, ayan guys, ito naman yung port 5. ayan, port 5. so isa lang din yung may ano nyan guys, 28 yung kabila, pero yung taas wala nang angle yung taas. So yun guys, kompleto na ang ating mga port. Naka-angle na siya guys, mga port natin. So sunod naman, ayan, port 1, port 2, port 3, port 4, port 5. So gagamitan natin siya ng ano guys, papako tayo ng kaunting ano, tapos squala natin siya, then isalpak natin tong port rails. ayan, port rails tawag ko dyan guys, kasi siya yung parang dinadaanan ng port. Ito guys, so in-assemble ko na nga pala yung ano, no, yung top boat tsaka left. So medyo nilagyan ko siya wood glue na stick well, tapos inano ko muna. Yan, dito naman tayo sa rear. Ito guys, medyo ano muna tayo, ibang parte na muna tayo, mag-assemble muna tayo ng ano, ng likod. So yun guys, inano ko yan, ilagyan natin ng guhit. ayan mga idol, 100 yung taas, tas 60 yung side. So ayan, 100, ito yung 60. So square lang natin siya na ganon. Pag nakabutan yung square, saka natin ano yan. Ito naman yung isa, yung outer, rear outer. Yung kanina guys, rear inner yun, ito rear outer. So ayan yung size nya, sundin lang natin yung nasa picture. ayan siya, 75 mm, tapos 35 mm yung gilid. So ayan, guhitan muna natin guys yung dalawa. ayan yung outer 35, tas yan ino natin, ginigso na natin guys, no. Ang ino na muna natin yung inner, rear inner. So sa rear inner guys, pagka cut natin ito, hindi na natin kailangan yung ano dito, yung planks, kasi butas talaga siya. So pag nakat natin to guys, itabi na lang natin yung planks, pwede natin magamit sa sunod na ano. Sayang din kasi yan guys, kasi square din yan. So pwede pa siya magamit guys. So ito, tanggal na guys.
Okay na yung rear inner natin. Ito guys, pakita ko lang yung front support. Ang kailangan kasi natin nito dalawa sa harap. So ayan, bali apat na ganyan guys, apat na cut. Tapos pagdidikitin nyo na ganyan. Ayan, lalagay lang hood doon, tapos didikit. Tapos dito naman tayo guys sa ano, sa tawag dito, sa ira-router natin siya, yung rear inner. Routerin natin siya guys, tapos konting liha, ganyan. Ito naman guys, yung speaker support. Ito yung para sa speaker, no, yung para anti-vibration. So dito mga idol, pakita ko lang no kung paano natin kinat yung port rails. So yan, isa-isa natin yan guys, na kinat natin yung isa-isa doon sa sukat nya. Bali ang kailangan natin sa isang box, speaker box guys, ay 6. So isa sa gitna, tas dalawa sa gilid. So yan, 6 guys. So yan guys, 6. So yan, kung makikita nyo may mga sukat yan guys, kung paano natin siya kakatin, kung paano yung forma nya. So ganito lang yan guys, kadali. Una, ayan, gamit tayo ng ruler or metro, kung ano man meron kayo. Ayan mga idols, guguhitan muna natin siya mga idol. So 17, ayan, guhitan natin ng 17 cm. Once na naguhitan natin lahat guys, tsaka natin siya igaganyanin. Ayan, sundin nyo lang guys yung yung nandun. Ayan guys, yung pagitan niya pala ay 1.5. ayun, nakalagay din naman dun, medyo hindi lang kita, pero 1.5 yan guys, 1.5 cm. So yan, sundin lang natin guys, dulo-dulo yan guys. Ayan, ganyan. Ayan, kung makikita nyo, ayan, pag ganyan siya yung forma nya. 17 doon, tapos sa taas 5.3. So yan, ayan, minark ko kung saan natin siya puputulin, kung saan yung wala dyan. So yan, ganyan siya yung forma nya. So pare-parehong ganyan guys, 6. Okay mga idol, dito muna tayo, pakita ko lang muna yung kung paano natin ikinasa yung inner. So yan guys, yung inner, no, meron siyang nakausli na konti guys. So ayan, mga isang plywood yung step back. So kasi nga meron tayong outer na rear. So yan, ninilgan ko muna guys, para ma-assemble lang muna natin. Wood glue sa kanilgan. So ito guys, pakita ko lang yung paghiwa natin ng port rails. So sa port rails guys, gamit tayo ng clamp, F-clamp. Kasi maliit, hindi to pwedeng kamayin. So pag hiniwa natin to, dapat walang alog. So ganyan lang guys, kabila ang F-clamp lang, tapos gamit tayo ng jigsaw pangkat doon. So lipat natin bandang gitna dahil sumasabit na guys. Pagkalipat natin, diretso lang natin i-jigsaw hanggang sa matapos natin yung cut kung saan tayo nagguhit. So ganyan na guys, 6 na pirasong ganyan, no. So ayan po, naka-ready na yung natin, port rails. So dito naman guys, gumamit tayo ng kahit anong pang curve, pwede naman. So ito yung rear outer guys, no. Sa rear outer, ayan, para maganda yung pagkakurba nya. Ayan, rear outer, medyo curve siya, no, makikita nyo sa picture. So yan, binutasan muna natin ng drill, then tsaka natin yung jijigsawin guys. Ayan, medyo ingat-ingat lang guys, kasi ito na yung pinakatakip nya. So kailangan sobrang ganda ng pagka-jigsaw natin dito.
Kasi guys, ito hindi nat pag nakat natin to, hindi natin to itatapon kasi ito na yung magsisilbing takip niya. So yan guys, ganyan no. Ang ganda guys oh. Ganda ng pagkakaano natin, pagkaakat natin. Konting liha na lang yan. So yan guys, kabit na natin yung outer, rear outer guys. Ayan, hudlo lang guys, tapos ikasa natin na ganon. So ayan yung rear outer guys no, yung size natin. So ganyan siya. Ayan, konting pukpok lang guys. Ayan yan. Nail gun din natin yan guys para sobrang tibay nya. So lahat ni-nail gun natin bawat kasa natin guys para ma-assemble lang natin na maayos. So pagdating sa pagpapatibay naman gagamitin natin ng gypsum screw. Pero sa ngayon kasi assemble lang muna natin para madali natin assemblein. Nail gun yung gamitin natin. Kung wala naman kayo nail gun, pwede naman finish nail. Tapos martilyo guys. Ganun lang naman. Ayan. Ayan guys. Ayan, nail. Kabilaan guys. Halos lahat ng side nya ninail gunin natin. Para talaga sobrang tibay nya. Kumbaga hindi pa natin nalalagyan ng screw matibay na kaagad. Bukod sa wood glue, nail gun, then gypsum screw. So ito guys, ito yung ano natin yung likod. Ayun yung takip. Maglalagay tayo ng screw dyan, bali 10. 3 sa gilid, tapos up and down 2. So ayan, 10 lahat yan guys. Tawag dito T-nut guys, T-nut. So ang purpose nito ay para magkaroon siya ng para umipit sa ilalim. Yan yung dulo na yan guys. Pag yan hinigpitan natin, iipit yan sa ilalim ng plywood. So ganun yung purpose niya guys, para magkaroon ng sariling thread. Then pwede tayong tanggal kabit. So dito naman guys sa part na to, syempre masikip yan dahil pinantabas natin ngipin lang ng ng tawag dito jigsaw. So dito gagamitan natin ng router. Trim yung bala guys router bit trimmer yung bala natin dyan. Titrim natin yung both side. Tapos dito naman guys i-curve naman natin to. Kukurba natin to. Gagamit tayo ng pang curve na na router bit. Is ganyan siya yung pang curve na na router bit. So yan guys, after natin matrim tapos ma-curve, saglit na lang siya ikasa. So dito naman guys, ito yung SPK, kumbaga lagayan ng speaker. So dito guys, 2 ganyan lang guys, lagayan ng speaker. Jijigsoin lang natin. Ang sukat pala nito guys ay 13.75 diameter guys. So dalawang 13.75 butas, 2 ganyan. Kaya ganito to guys. Usually kasi yung sa iba isa-isa lang, pero sa atin guys 2, doble. Ayan, doble guys. Kasi pang malaki na to, tsaka pang malakasan na speaker. Anti-vibration na rin siya guys. So ayan, nilagyan ko ng wood glue guys para natin siya, pag-isay natin siya. So after ng wood glue, i-nail gun natin to syempre. So yan, make sure na pantay guys kasi iisa lang yan yung ganyan. Pag-iisay natin siya yan, konting router na lang natin, curve edge na router. Option na lang to guys, pwede namang hindi. Guys, dito naman tayo sa pag-assemble guys ng mga port. So yan, iuna ko muna guys yung 1, 2, 3. Dulo-dulo lang to guys, yung port 1, 2, 3, tas yung sa rails. Yan guys, dulo-dulo lang guys. Ayan lang muna pinaka natin umpisa. So sunod naman itong gitna. Nga pala guys, yung nilagay ko yun, hindi ko lang napakita, may wood glue yun guys. So lagay tayo mag-apply ng wood glue
bago natin i-nail gun. Ito guys yung ginawa ko no, naka-eskwala yan guys. Ayan yung kanina. So doon natin yan ipapantay. So yan, kuhanin lang natin yung gitna guys bago natin ilagay yung port rails na nasa gitna, para siguradong gitnang-gitna yung partition nya. So yan, dulo-dulo nail gun. Yan lang guys. Ayan, make sure natin na lagyan natin yung ano para walang butas or singaw guys. Kailangan selyado lagi yung mga ano natin, kasi yung pagka-angle nyan guys, hindi naman natin talaga mape-perfect yan. Hindi yan 100% perfect. So lagi may sobra yan dahil nga plywood lang din yung gamit natin. So may mga tapyas yan guys, butas-butas. So pero hindi naman to ordinary yung plywood guys, kasi marine plywood yung gamit natin dito. So yan, ganyan yung ano nya guys no. Puro lalagay natin na ano. Ito port 4 na to. Puro yung ilalagay natin dyan na wood glue. Lahat laging puro. Tapos ganun yung pagtirada nung ano nya, nung nail gun. So kung mano-manong pokpok yan, mahirap yan guys. Kailangan may pressure na ano. Kung mas maganda nga, wag nyo gamitin yung gamitin natin nail gun yung pressure yung air pressure, yung naka air compressor, kasi yun talagang hangin yung nagtutulak, smooth na smooth yun. Ito kasing air gun natin electric to, so hindi to bumabaon ng husto. Ang result, pupokpokin nyo pa siya, kaya nyo hindi siya baon na baon. Ayan guys, nakagawa na tayo. Bali dalawa na guys. So dalawang ganyan lang guys, kasi isa yan taas baba. Ayan, port 1, 2, 3, 4, 5. Tapos nakasa na rin natin yung SPK support. So ito guys, ayan na. Lagyan natin ano doon sa SPK na planks natin, lagyan natin ng wood glue para didikit siya doon sa support. Then pati yung baba rin syempre. Pagkakasa natin na ganyan, tagilid lang natin para hindi siya mahirap ikasa. Then tsaka natin nail gunin sa ilalim guys. So ito guys, maganda dito, ganito yung procedure, kasi kung ikakasan nyo na kagad yan, hindi nyo maninilgan yung ilalim na yan pag kinasan nyo na kagad sa box. So maganda guys, ang recommend ko ay buuin muna itong loob na to bago natin isalpak sa box. So ganyan lang guys. Tapos dito tirahin din natin dito guys, para meron siyang kapit kahit paano dyan. Yan, tira lang guys. Yan, tira lang natin ng tira yan para ano, para kapit na kapit siya guys. Tapos pag natuyo yan, nako, sobrang tibay niyan guys. Dito sa parte na to, hindi natin yan i-jip sa screw. So ayan, puro naman yung gamit natin guys. Kumbaga para na rin tong ano pag ito dumikit na guys, after 24 hours yung full band nya, sobrang tibay niyan. Hindi yan maano talaga, hindi yan kayang tanggalin ng kamay. So maganda, puro lahat na wood glue ay ilagay natin dito. So yan guys, yung kabila naman, ayan, ganun din, same procedure lang naman guys. Pagbubuuin na natin yung isa na yan, tsaka natin sasalpak. Ayan, bawat sulok guys, magpahid na tayo ng ano, ng wood glue. Ito, itong nasa puti na yung parang ketchup na yan, hindi yan puro, may konting tubig yan. So ito naman guys, yung front support. Ito muna, pinag-appear natin yung dalawa guys, no, yung katulad yung nasabi ko kanina. Yan, puro ginamit natin na wood glue dyan.
Ayan. Medyo messy lang guys, pero syempre kailangan natin ng ganyan para matibay-tibay talaga guys yung kamayin nyo na lang. Mas maganda kamayin guys kung ano, kung medyo okay lang sa inyo. Mas masarap kamayin guys kasi hindi naman to, madali naman to matanggal sa kamay yung wood glue. Basta hugas lang kayo ng hugas para hindi messy sa kamay. So yan, kakasan na natin. Medyo nagkamali lang ako no, kasi hindi pa natin ikakasa yung taas. Dapat hindi ko pala nalagyan ng wood glue yung taas. Pero kasi ang kakasa muna natin yung ganyan lang muna. Hindi mo natin siya isasarado. Kaya sayang yung wood glue sa taas. Ayan guys. Lahat nail gun natin lahat yan. Hindi pwedeng hindi. Tapos syempre para mabanat no. Kasi ano pa yan, hindi pa perfectong ano yan naka-align yan tsaka eskwalado. So kailangan nail gun lahat. So dito naman sa parte na to, ito yung front support, kuhanin lang natin yung gitna tapos eskwalahin natin. Ayan, nagpahid tayo ng wood glue din dyan na puro. Tsaka natin banatan sa ilalim guys. Yan sa ilalim, banatan natin na ganyan. Nail gun na natin. Yan, matibay na yan guys, lalo na pag dumikit yung ano after 24 hours. Ayan, tibay na rin yan guys. So yan, lagay din tayo ng wood glue dyan, puro din guys. Huwag tayo magtipid guys no, pagdating sa mga ganito kasi malaki to so hindi dapat ano, kailangan sobrang tibay nung gawa natin guys. Kasi kung hindi nyo titibayan yan guys, nako, baka automatic magsitanggalan na lang yan guys. Dahil nga ano, malakas ang vibrate guys ng D15. Pagdating sa D12, D15 pataas, sobrang lakas ng ano nyan, vibration, yung buga ng hangin nya. Kasi nga pang long throw. So dito guys, ano na tayo sa may. So dito naman guys sa inyong sukat no. Ayan, sundin nyo lang yan guys. 7.7 pala to guys no, yung pagitan ng pag naguhitan nyo na yung pagitan ng dulo nyan. Pero guys, ito optional lang to ha, pwede nyo namang wag lagyan ng ganito, or pwede handle na lang lagay nyo, yung talagang totoong handle. Ito kasi design nya lang to guys So yan, 50 tas 100 mm, 2 inches 4 inches guys. Tapos ito yung takip nya. So nagcut na ako ng takip. Dito naman guys, wall putty yung ginamit natin pang masilya. So yung wall putty mabilis matuyo yan guys. So bagay na bagay siya pang masilya. So yan, buuin na natin guys. Buuin natin yung ano para maging back na siya. Yan guys no. Dito sa terminal naman guys, kung makikita nyo, 1 positive, 1 negative, 2 negative, 2 positive sa baba. So ganyan yung connection nya guys. Yung positive red, tapos yung negative yung white natin dyan na wire, tapos yung itim. So pinarallel na natin siya guys no. Parang ganito yung ano nya, yung itsura nya. Ayan guys, yung itsura nya. Ito yung going to speak on sa pangalawang speak on natin. Ayan, positive and negative lang yan, pwede nyo iparallel. Itong speaker na to ay para dun sa mid-high. Kung maglalagay tayo ng mid-high, syempre maglalagay tayo dyan, kaya may abang na siya. So parallel lang guys yung mga connection nya. Ito yung sa speaker, tas yung itong main speaker na to ay para sa amplifier, papuntang amplifier yan. Dito naman tayo guys, dito sa may ano, bubutasan na natin. Ayan, sundin nyo lang itong sukat. So yan guys, pakita lang no,
ganito tayo, kailangan natin i-router yung yung bawat gilid pala niyan guys, no. Ayan, gamit lang tayo ng router drill bit na pang curve. Tapos eto na, proceed na tayo guys dun sa sa kanina yung ayan, yung speak on. Unang-una gagawin natin, kunin natin yung gitna. So ayan yung gitna nya, guhitan natin. Make sure lang na squalado yung guhit natin dyan, no, para gitnang gitna yung speak on natin. So next, ang gawin natin, kuhanin natin yung 15 cm taas baba, 15 cm. So yan, ayan, nakuha na natin 15 cm kabilaan guys. So yan na, tsaka natin dyan natin sasalpak yung speak on. Yan, ganyan lang kasimple guys. Sundin nyo lang guys, no. Kailangan natin ng 1 inch na hole saw sa drill bit. Ayan, pag ganyan yung forma nya guys, dalawang speak on. So yan, i-ano na natin, tirahin na po natin. Ayan guys, pinoward ko na habang binira natin. Kasi napansin ko dito guys, medyo hindi siya, parang hindi siya uubra. So pero ang pinaka the best na ito guys, ayan, kaklamp natin dun, tapos tsaka natin butasin para malinis, pati yung ilalim malinis guys. Ayan, pati dyan malinis. So maganda guys, i-clamp nyo na lang, no. Parts natin, eto na guys, oh, pintura na natin to. So ito yung sample, oh, sa kanan, pero ganito siya. Ayan, ganyan siya itsura nya pag na-finish na guys. Ang ganda guys, sobrang ganda. So tuturo ko rin sa inyo guys kung paano yung pagpintura niyan, syempre kung paano yung ginawa nating discard dyan sa pag-textured niyan. So madali lang naman, kompleto yung video natin, papakita ko rin sa inyo. Ito na guys, yung rain or shine blue denim yung gamit kong kulay. Then gumamit ako ng roller, tapos yung Versatex na roller, ayan po. So una guys, kuha tayo ng skim coat. Ito yung gagamitin natin pang textured. So pwede rin naman guys yung mga Versatex. Mas maganda nga guys yung Versatex, pero pwede rin naman to guys, pareho din siya ng tibay ng Versatex. Tsaka ito kasi mas tipid. So basta maayos lang yung pagkakalagay nyo, yung pagkakatimpla nyo. So matibay siya, parang Versatex na rin siya. So ang gagawin natin, ayan, haluin na muna natin ng tubig. Tansyahin natin yung lapot nya guys. Kailangan medyo malabnaw ng konti para madali siya mahalo tsaka mai-apply. Huwag yung sobrang lapot. So tansyahan lang to guys, no? Ito, tapangan natin ng elastomeric. Mag-apply na tayo nyan. Ito yung pintura na to, yung pampakapit natin, water based din siya. So bagay na bagay siya guys dun sa sa ating skim coat. Partner silang dalawa. So kailangan haluin natin mabuti guys, wala dapat magiging buo-buo. Kasi pag may buo-buo, dun nagkakaroon ng problema guys, madali siya mabitak. So kailangan halong-halo siya sa elastomeric. So, pwede rin kayo gumamit ng mixil, yung sa drill yung kinakabit, pang mixing na bala. Pero kasi wala pa tayo sa ngayon, so ito muna alternative na ginawa ko, mano-manong halo lang muna. Ayan, ganyan lang guys, hanggang sa ayan, haluin natin mabuti yan. Kailangan dyan guys, wala kang makikitang puti-puti. Kailangan halong-halo talaga siya ng maigi. Yan na guys, pinas forward na lang natin. Then ayun na, halong-halo na.
Ayan guys, apply na natin. So ang pag-apply guys, kailangan balot na balot lahat. So damihan nyo lang ng damihan. Di bale ng madami guys, wag lang konti. Kasi dapat balot na balot yan guys. So sausaw lang ng sausaw guys hanggang sa mapuno niya. Tapos kahit iba-ibang angle muna sa una pwede. Para lang ma-cover siya ng maayos. Ayan. Iba-ibang angle lang guys. Saka na tayo magi-straight kapag finishing na. So ito saglit lang. Finishing touch na to. So ayan, finishing na tayo guys. Isang diretso lang dapat guys para maganda yung pagka-textured nya. Ayan o. So yung textured na to, yung textured na roller na to, nagkakahalaga lang to na 300. Pero may mas maliit pa nito guys. Mas mura lang, nasa 200 lang ata sa Lazada or Shopee. Pero marami naman po nabibilin dyan sa mga hardware. Hindi sila naubusan yan. So dito na tayo banda sa likod. Same procedure lang din. Yan guys. Iba-ibang angle muna hanggang sa ma-cover nya. Yan guys. Sa pag-apply ng guys, ng mga textured na ganito, wag po natin madadaliin kasi matalsik siya guys. Tumatalsik yan. So magdudumay lang tayo kapag binilisan natin. So okay na yung ganito mabagal para hindi siya tumalsik-talsik. Kasi talagang messy talaga siya guys yung pag-textured. Dahil nga textured yung roller natin, matalsik siya. So okay lang, dahan-dahan lang tayo guys pag magte-textured para hindi makalat. So yan na guys oh. Ito yung finish guys, kung makikita nyo ay niliha ko pa kasi yan. After nyon mag-apply, lilihain konti para pantay-pantay yung pagka-texture nya. So saka tayo mag-finishing touch ng purong elastomeric lang. So yan guys, so ito yung finish. Yan yung finish natin oh. Ang ganda ng pagkaka-texture nya. Yan guys, pantay na pantay. Ito yung yung isa. So dito naman tayo guys sa pagkabit ng speak on. So yan. Muna natin guys, ilusot muna natin yung wire, wag muna natin hihinangin. So yan, pag nalusot na natin, tsaka natin ikakabit yung second yan, hihinangin natin dyan sa second terminal. Yung para sa mid-high natin, yan natin siya hihinangin. So yan guys, positive negative lang. Huwag niyong pagpapalit guys kasi pag nagkamali kayo pwedeng masira yung amplifier natin. So yan, kailangan isa pa, kailangan natin lagyan ng electrical tape yung yung bandaron para hindi siya magdikit. Kasi ayun, isa sa cause kung bakit nade-damage yung amplifier natin kapag nag-short yung yung wire natin. Pwedeng ma-damage yung amplifier natin at ma-disable yung mga terminal, yung left and right. So yan, ganyan lang naman yung paghinang. So yan guys, pinas forward ko na sa parte na to para mabilis. Ayan, kaya nyo na yan guys. Paghinang, kailangan natin ng lead na 0.8 mm, tapos yung panghinang na at least 60 watts or 40 pwede na. Ayan guys, dito na tayo sa pag-tester natin. Mas mainam na i-check muna natin lagi. Ayan, dyan natin i-set para tumutunog-tunog siya. Ayan, tutunog yan pag pag magka-connect sila. So test natin yung wire kung okay. So una yung negative muna. Yan, tumutunog-tunog naman.
So kailangan hindi tutunog yung dalawa. Kasi pag yan tumunog, yung positive saka negative, pag tinester mo at tumunog, ibig sabihin shorted siya, mali ka ng ano. So ingat-ingat, kailangan may tester talaga tayo guys, kasi pwedeng pag iyan shorted, pagsalpak nyo pa lang sa amplifier, puputok agad, maka-damage pa tayo ng amplifier, or pwede rin natin ma-damage yung speaker natin pag nagkataon, no. Kailangan may tester tayo. Yan. Okay naman guys. So yan, pasan na natin guys. So magtitirada naman tayo ngayon ng nung T-nut. Tuturo ko sa inyo kung paano naman pagkabit ng T-nut. So dito naman, di-divide 4 lang natin to guys sa calculator, kasi tatlo yung ikakasa natin dito. Dito naman divide 3. So yan, dalawa dyan, tapos do sa malapad na parte, tatlo. So bali 10 lahat ng T-nut na ikakasa natin guys. So yan, isang straight butas, no guys, hanggang sa bali ang binutasan natin simula hanggang ilalim, dalawang plywood yung binutasan natin dyan, para mailusot natin mamaya yung ma-install natin yung text screw ay yung T-nut. So yan, 10 na guys yung butas, pwede na to. So install naman tayo guys ng ng T-nut. Yun guys, ito yung T-nut guys, mura lang to, marami itong nabibili sa Lazada or Shopee, mas mura. So yan, i-install natin. So pareho na siya may butas guys, no. So ang gagawin natin, kailangan natin dito guys nung itong ang tawag dito, pambala dun sa T-nut. Yan, lulusot muna natin yon. Pag nalusot na, saka natin ikakasa yung yung bumabaon sa ilalim. Ayan, pababaon natin yan sa ilalim guys. Kailangan lang natin higpitan. Ayan guys. Ayan, medyo baon na siya. Ayan. So, ayan, baon na siya guys. Pero kung mapansin nyo guys, hindi pa siya ganun kabaon. So, para sa akin to, hindi to obra guys. So, magta-try tayo guys. Gagawin natin, syempre kailangan natin dito ng pang hold. Ayan, yung plies. Kailangan natin ng plies. Yan, para sagad na sagad guys yung pagkabaon ng natin, yung T-nut. Ayan guys, oh, sagad na sagad. So halos wala nang tanggalan yan guys. Ayan, oh, sagad na sagad guys. So ganyan dapat guys ang hanggang dito na lang ang ating video, and sana makatulong sa inyo to guys, itong complete tutorial natin ng Halimaw box. So pwede nyo i-share sa mga family nyo and friends sa gustong matuto magnegosyo or gumawa ng sariling Halimaw box para makatipid. So thank you guys, see you on next video.